So welcome dito sa ating training, part 4 nitong Millionaire Mind Bootcamp, kung saan ang pag-uusapan naman natin is all about millionaire identity. Okay? So millionaire identity ang topic ng ating training for today. So itong millionaire identity, napaka-importante nito kasi katulad nung nabanggit ko na nung natutunan ko ito, hindi ako aware na ginagawa ko na pala siya noon pa. Hindi ako aware and hindi rin naman siya masyadong nabigyan ng emphasis sa mga training namin before. Kumbaga, itong ituturo ko dito sa inyo dati ay itinuturo sa amin pero hindi siya na-explain ng maayos. Kumbaga, tinuturo sa amin kung ano yung dapat gawin, kung paano siya gawin, pero hindi tinuro sa amin kung bakit namin siya ginagawa. Most of the time, ang itinuturo sa amin is kung ano yung dapat gawin. So dito sa Millionaire Identity, tuturo ko sa inyo kung ano to, bakit siya kailangan gawin, at paano siya gagawin. Okay, so isa sa mga previous training natin sa Success Reprogramming, okay, sa Success Habit pala, sa Success Habit na module is yung about sa pagpapalit ng iyong identity. Diba? Kung maaalala nyo dun sa training na yon, so nabigyan ko rin ng emphasis yung about sa identity kasi nakakatulong siya para mabago yung buong pagkatao mo, habits mo, yung ginagawa mo, pati yung iyong result. Okay, mababago siya. So kung nagkakaroon lang tayo ng konting recap about dun sa sa identity, sa pagbabago ng identity. And at the same time, ito yung pinag-usapan natin sa previous lesson about sa be do have. Okay, di ba pinag-usapan natin yung be do have? Kailangan muna, you must first become in order for you to do, in order for you to have. Palaging mauuna yung yung pagpapalit ng identity mo. Yun yung ibig sabihin ng you must first become. Kaya siya tinawag na be do have. Yung be, ibig sabihin, magiging ikaw muna kung ano yung gusto mo maging result in the future. So, dito sa topic natin, which is dito sa module na ito ay millionaire, about sa pagiging millionaire, paano ka magiging milyonaryo. Kailangan sa isipan mo pa lang, milyonaryo ka na bago magkatotoo. Kasi hanggat hindi naniniwala yung isipan mo na magiging milyonaryo ka, hindi siya mangyayari. Okay? So, napaka-basic na training nito na belief comes first before result. Palaging mauuna yung mindset bago yung action and yung result. And sa totoo lang, kapag naayos mo yung mindset mo, yung action at saka yung result nagiging automatic na siya. Ito pansinin nyo, sino dito sa inyo yung maraming na-set na goals pero kokonti lang yung na-achieve mo doon? As in, kokonti lang talaga. Sino sa inyo yung ganun? Yung naka-experience na ganun? Halimbawa, nag-set ka ng goal for the year last year, 2020. Kami mong nilagay na goals, pero ang konti lang nung na-achieve mo. Or sa lahat na naging goals mo before, kokonti lang talaga yung mga na-achieve mo. Ang dami mong gusto. So minsan nakakaano siya di ba? Kahit ako naman, na-experience ko din yan. Ang dami kong goals, ang dami kong plano, kokonti lang yung na-achieve ko. And nakaka-frustrate siya kung hindi mo maintindihan bakit ganun yung nangyayari. No, ginagawa mo naman yung tinuturo, ginagawa mo naman kung ano yung dapat mong gawin, masipag ka naman, committed ka naman. No? Napatunayan naman yung commitment mo. Let's say for example, 6 months mo nang ginagawa yung negosyo ng tuloy-tuloy, 1 year mo na ginagawa, and so forth, no? Napatunayan na committed ka naman talaga, nagtutuloy-tuloy ka naman. Pero bakit ganun yung nangyayari? It is because, yun nga, pinipilit natin na ang binibigyan natin ng focus ay yung do at saka yung have. Hindi natin nabibigyan ng focus yung be. No, kinakalimutan natin yung be, hindi natin siya binibigyan ng pansin. Pero sa totoo lang, yun ang pinakang importante sa lahat. Kaya kung mapapansin mo ngayon, babalikan natin yung tanong sa yung tinanong ko kanina na ang dami mong goals, konti lang yung na-achieve mo. Pero ngayon naman, alam mo na marami yung hindi mo na-achieve, di ba? Pero balikan mo naman yung mga na-achieve mo. Doon sa goals na mga sinet mo, yung kokonting na-achieve mo, balikan mo. Isipin mo na mabuti, paano mo na-achieve yung mga yon? Kung i-analyze mo siya ng maigi, mapapansin mo. Kaya mo siya na-achieve ay dahil sumakto or tumama na yung mindset mo. Doon sa goal na gusto mong ma-achieve. Sumakto na siya. Naging na siya, naging fit na. Na-achieve mo yung kailangan mo na mindset para makuha yung goal na yon. Kung mapapansin mo.
Meron kang na-achieve na mindset. Kung hindi ka aware ngayon, i-analyze mo ng mabuti. Meron kang na-achieve na certain mindset, kaya mo siya nakuha. Kasi katulad nga nung nabanggit ko, almost every time, nagiging automatic na lang yung do, yung action na ginagawa natin. And yung have, kapag naintindihan natin, kapag naitama natin yung be, yung mindset, yung personality natin, yung ugali natin, kapag naitama natin, automatic na yung mga susunod. For example, bibigyan ko na another example. Di ba narinig nyo na ba yung kasabihan na if the why is big enough, the how part will be easy? Narinig nyo na ba yung kasabihan na yun? Yung pag malaki daw yung why mo, pag malalim daw yung reason why mo, yung how, kung paano mo ma-achieve yung goal mo, madali na. Kahit walang magturo sa'yo. Narinig nyo na ba yung kasabihan na yun? I'm sure, kung hindi nyo pa narinig yung kasabihan na yun, at least ngayon narinig nyo na. Kapag malalim daw yung why mo, yung how part madali na. Nung una hindi ako naniniwala doon. Kasi nga, nung nagsisimula ako, puro motivation ang binibigay sa amin, puro, alam mo yun, puro power, puro hype, baliwan. Hindi kami nabibigyan ng how. Kaya naiinis talaga ako nung nagsisimula ako kasi walang strategy, walang step-by-step na strategy, walang specifics. Ngayon, nung nalaman ko yung mga specifics, dumating pa rin ako sa point na hindi ko pa rin na-achieve yung gusto ko. Kaya nagtataka ko, bakit ganun? Yung pala, it's a combination of both. Pero, it's 85% mindset, 15% lang yung how. Kasi kahit wala yung how part, no, kung ikaw ay desperado talaga, no, pangit yung term na ginamit ko, kung ikaw ay desidido talaga na maging successful, malalaman mo yung how, ikaw yung mag-figure out kahit walang nagtuturo sa'yo. So, paano ko siya nasabi? Sa akin mismo nangyari. Kaya ako na-invento, na-found ang Ethical Nation, ang Team Genuine, nang dahil doon. Kakahanap kasi malalim yung why ko. Gusto ko talagang umasenso. Gusto ko talagang makuha yung mga pangarap ko. Hindi ko alam kung paano. Hindi ko alam yung specific. Hindi ko alam yung eksaktong step by step. Dahil nga, yung dati kong mga naging mentors is yun nga, puro motivation. Hindi naman masama yun. Maganda yun actually. Kulang lang talaga. So, ang ginawa ko, naghanap. Yun yung naging solusyon ko. Yun yung naging how ko. Maghanap. Hanggang sa nakuha ko yung tamang formula, nag-trial and error ako, hanggang sa nabuo na tong Team Genuine. Kaya kayo, napakaswerte nyo na nga kasi andito ka na sa Team Genuine. Hindi mo na kailangan pagdaanan yung pinagdaanan ko. Na-figure out ko na kung ano yung mga dapat at hindi dapat gawin, susundin mo na lang siya. At pagkakatiwalaan mo na lang talaga yung proseso. Hindi mo makukuha yung result mo kung kailan mo gusto. Yan ang tatandaan nyo palagi. No, kung kailan mo gusto. Yes, tama na nagsiset ka ng deadline, nagsiset ka ng goal, nagsiset ka ng deadline kung kailan mo i-achieve yung goal na yan para hindi ka makampante. Pero hindi ibig sabihin mangyayari every time yon. Hindi ibig sabihin makukuha mo every time. Natatama every time yung plano mo. Kasi for example sa akin, sabi ko nung nagsisimula ako, within 2 years magiging Millionaires Club ako or makukuha ko yung first million. Kailan nangyari? After 5 years. Hindi nangyari yung sinabi ko. Na date. Yung date ang hindi nangyari. Pero yung million, nakuha ko pa din. No? And then yung mga sumunod na million, naging mas madali na. Yun ang ibig kong sabihin. Okay? Hindi tumama yung date na sinabi ko, pero dahil tama yung way of thinking ko, dahil tama yung mindset ko, wala sa option ko yung pagsuko, nakuha ko pa din. Kung nandun ako sa point, isipin mo na lang kung ano yung pakiramdam ko from my first year to 4th year ng negosyo na paulit-ulit nagkakamali, paulit-ulit nag-fail. Ang daming rejection every single day. Tapos yung mga, bukod pa doon, yung mga nagda-down na mga family member, magulang ko, di ba, mga kaibigan ko na pinagtawanan ako. Imagine mo kung ano yung pakiramdam ko within those first 5 years nung karir ko. Ang dali nang sumuko ng mga time na yon. Ang dami ko ng rason para sumuko eh. Hindi mo daw sinusuportahan. Pinagtatawanan ako, walang naniniwala sa akin. At kung ano-ano pa mga loser excuses na sinasabi ng typical na tao. Di ba? Ang daming 5 years. Ang dami kong pwedeng dahilan. Ito yung the best na pwede kong sabihin na walang lusot, walang makakadebate. Hindi kasi yan para sa akin eh. Walang sinong magdedebate sa akin. Hindi yan para sa akin eh.
Hindi yan yung itinalaga ng Diyos para sa akin. Or, isa sa mga pinakasikat na ginagamit ng mga Pilipino, malas kasi ako dyan eh. Swerte-swerte lang kasi yan eh. Malas ako. Mga loser na excuses. Mga taong mahilig gumamit ng mga ganong loser excuses, tingnan mo yung buhay na meron sila. Di ba, miserable, walang narating, naghihirap. Hindi lang sila, pati pamilya nila nadamay ng dahil sa mga ganong loser excuses nila. Ang dali ko lang sabihin yun for my first 5 years. Pero nang dahil tama ito, nang dahil tama yung thinking ko, nang dahil malalim yung reason why ko, no, hindi ko ginawa yun. And yun ang rason, ba't nandito na ako ngayon? Will it take you 5 years? Hindi ko alam. Pero naniniwala ako, pag sinundan mo lang talaga yung proseso ng Team Genuine, tinuloy-tuloy mo to. Tinuloy-tuloy mo, every single day ginagawa mo kahit part-time ka lang. Kahit part-time ka lang. Every single day ginawa mo. Nagtiwala ka lang sa proseso. 2 years, 3 years, matagal na yung 5 years sa'yo. Pagdating mo ng 5th year, tinutuloy-tuloy mo yung mga yung mga tinuturo ko, na ginagawa mo yung mga tinuturo ko. Pagdating mo ng 5th year, sobrang yaman mo na. Hindi katulad ko na kaka-achieve pa lang ng first million. Pero kapag hindi mo to tinuloy-tuloy, and katulad nung nabanggit ko sa previous training natin na hindi ka nagbi-build ng organization, no, nakafocus ka lang talaga sa selling, yun lang talagang ginagawa mo, medyo mas matagal talaga sa'yo. Patagal ng patagal. Kasi nandito na sa Team Genuine lahat ng how, lahat ng strategies andyan na. Susundin mo na lang, gagawin mo na lang. Okay? So, ganun yun ka-importante. Hindi ko naging option yung pagsuko dahil tama ito eh. At patuloy ito nag-i-improve hanggang ngayon, tuloy-tuloy pa rin siya sa pag-i-improve. Kasi kung isipin nyo, no, kung iisipin nyo na, si Coach Carl, kumikita naman ng malaki na yun, siguro hindi na yun nag-training. Ang dami kong training every single day. Ngayon nga, 4 na libro yung binabasa ko eh. Hindi pa kasama yung mga e-books na binabasa ko, hindi pa kasama yung mga courses na nabili ko. Kaya ako ganito. Walang katapusan ng improvement. Palagi niyo yung tatandaan. Hindi yan matatapos porket kumikita ka na ng malaki, kakampante ka na. That's the time na simula ng pagbagsak mo. Yun ang palagi kong sinasabi. Naalala ko, hindi ko makakalimutan to. Kahit itanong nyo kina Coach Dennis at Coach Dan nyo, kasi dati, nung nagsisimula kami, almost every week, kasama kami niya mga yan. No, almost every day pa nga eh. Kasi araw-araw ko pinupunta ni Coach Dan yun nung nagsisimula siya, dala-dala yung tricycle niya dati. Paulit-ulit kong sinasabi sa kanila, once na nagsimula ka ng mag-momentum, no, once na nagsimula ka na makaangat, tapos tumigil ka, yun ang simula ng pagbagsak mo. Once na nagsimula ka ng makaangat, tuloy-tuloy ka lang sa pagtaas. Huwag ka titigil, huwag kang kakampante. Huwag mong iisipin na okay na, kumikita na kasi ako, hindi ka okay. The moment na paragi kong sinasabi, parang araw-araw kang nakikipag-boxing sa mundo. Parang araw-araw kang nakikipag-boxing sa mundo. Dapat palagi kang naka-guard up. Meaning yung palagi kang nag-i-improve. Kasi the moment na ibaba mo yan, kasi kumikita naman ako eh. Okay na ako eh. Sasapakin ka bigla ng mundo. Emergency, pandemic, di ba? May mga aksidente, kung ano-ano pang emergencies. Sasapakin ka ng mundo. The moment na ibaba mo yung guard mo at kumampante ka. At the moment nagsimula ka ng kumita, ituloy-tuloy mo pataas. Ang palagi mong isipin, paano ko makukuha yung next level? Paano ko makukuha yung next level? Parte yan ng growth. Hindi yan yung iba iniisip kasi, ang misconception ng iba, iniisip nila na hindi, dapat makukontento na ako eh. Hindi ba masyado nang nagiging ganid? Hindi nila naiintindihan kung ano ibig sabihin ng pagiging ganid. Ang paghahangad ng mas malaki, hindi ganid yun, hindi yun kasakiman. Ang ganid or kasakiman, yan ay may inaapakan kang ibang tao para ka makaangat. Gusto mo ikaw lang. Gusto mo sa'yo lang. Yun ang pagiging sakim. Ang tinuturo ko sa inyo, mag-next level ka para mabigyan mo ng mas magandang buhay pamilya mo at makatulong ka pa sa ibang tao. Sa simula, lalo na kung ikaw ay dependent, tas single ka pa naman, iniisip mo lang sarili mo eh. Pero once na magkaroon ka na ng sariling family,
sila na, kasama na sila sa iniisip mo. Yung iba tumitigil na doon. Meron pang kasunod yan, yung ibang tao. Yung ibang mga Pilipino na naghihirap din, na nahihirapan din, ng mga namamatayan ng pangarap every single day. Imaginein mo na lang, ngayon ikaw nandito ka na sa Team Genuine, especially kayong mga kumikita na, no, nang hindi na normal yung kinikita nyo, na hindi na pang-empleyado yung kinikita nyo. Imaginein mo na lang, yung laki na naitulong sa'yo ng Team Genuine, tapos hindi mo sinishare sa iba. Yun ang sakim. Okay, yun yung palagi niyong tatandaan. The moment na narinig nyo na siguro itong quote na to na the moment you stop growing is the moment you start dying. Hindi lang yan about sa pag-aaral or pag-improve sa sarili mo. Kapag yung goal mo may finish line, you start dying. Kaya next level ng next level. Okay, kinita ko na yung 50,000 within 1 month. Paano ko kikitain naman yung 70,000? Okay, kinita ko na. Paano yung 100? Paano yung 150? Paano yung 200? Paano yung 300? Tuloy-tuloy yan. Walang katapusan yan. Hanggat nabubuhay ka. Kasi kailangan kang mag-grow. Patuloy ka na mag-grow. Kasi kapag nag-goal ka ng ganong kalaki, kasi ngayon, pinag-usapan natin, milyon eh. Kapag nag-grow ka, pag patuloy ka na nag-grow, hindi ka mamamatay. Meaning is hindi unti-unting mamamatay yung way of thinking mo, hindi unti-unting mamamatay yung mindset mo. Hindi ka tumatanda sa pag-iisip. Yung katawan mo lang ang tumatanda. Pero yung utak mo hindi. Katulad na nabanggit ko sa previous training natin, kung di ako nagkakamali sa previous training ko nabanggit, na wala namang limitation to eh. Wala namang limitation to. Yung katawang lupa natin, may limitation to. Pero yung way of thinking natin, walang limitasyon. Kaya kung mapapansin mo, hindi pala to sa previous training, pala sa live ko pala to nabanggit. Walang limitasyon yung way of thinking natin. Kaya kung mapapansin mo, kung hindi, sino sa inyo dito yung nakakaalam nung edad ko? Baka yung iba alam, baka lahat kayo alam nyo na eh. Pero kung sakaling hindi mo alam kung ilang taon na ako, hulaan mo nga dyan kung ilan na yung ilang taon na ako. I'm 25 years old, pa 26 ako ngayong taon. Pero kung isipin mo na mabuti, yung way of thinking ko ba pang 25? Ilan yung kakilala mo na 25 years old, ganito magsalita? Ilan yung kakilala mo na 25 years old, ganito mag-isip? Ilan yung kakilala mo, 25 years old, ganito kalaki yung kinikita, ganito karami yung achievements? Ilan yung 25-year-old na kilala mong ganun? Marami ba sila? Yun yung ibig kong sabihin. Yun ang ibig kong sabihin. Wala namang limits kasi ito eh. And kaya nandito ako ngayon sa posisyon na to kasi 8 years ago, nagsimula ako. 8 years ago nagsimula ako at the age of 18. Pero kung 25 ako nagsimula, hindi ganito way of thinking ko. Hindi magiging ganito. Baka ang iniisip ko is yung pamilya ko, sigurado may anak na ako, no? Kung hindi ako nagnegosyo, sigurado may anak na ako, siguro nakatatlo na ako. Buti na lang talaga. No, kasi nape-prepare ko, mabibigyan ko ng magandang future yung magiging anak ko. Pag nagkaroon na kami, kasi plano namin ni Grace, planado na yung ano namin eh, yung buhay namin eh, plinano ko na eh. 'Di ba? Yun ang ibig kong sabihin pagdating sa walang limit ito. So napaka-importante na ang maging focus nyo is to improve your mind, improve your attitude. Hindi yung mga strategy kasi provided na ng Team Genuine yan. Kasi marami kayong makikita na mga ads sa Facebook na mga strategy, na mga secret ko no, na mga formula ko no, na pag ginawa mo yun, kikita ka na ng malaki. Ang mangyayari, okay lang na malaman mo yung mga yun, okay lang na matutunan mo yung mga bagay na yun, pero ang problema, kapag hindi mo ito pinapractice, wala rin magiging kwenta yun eh. Wala rin magiging kwenta. Ito kung hindi ako mag-rough estimate ako, lahat ng training na meron ako, libro, e-books, mga online courses, lahat ng training na nasa possession ko, 95% doon, puro mindset. 5% lang yung mga skills strategies. So meaning, kung meron akong 100 trainings, or let's say na lang libro, kung meron akong 100 libro, 5 lang doon yung strategy, 95 doon all about mindset, psychology, behavior, attitude, puro ganun. Doon ko naintindihan, no amount of strategy will help you kung mali ang way of thinking mo. Kahit anong strategy pa aralin mo. Kahit ano pa yan. Yan ang natutunan ko years ago.
Kaya na-realize ko na tama rin pala yung ginagawa ng mga old school na mga uplines before na puro motivation. Ang naging problema lang talaga sila, wala talagang walang specifics eh. Tapos kung tuturuan ka pa ng strategy, unethical pa. Diba? Pero tama yung way ng training nila, yung mindset, very powerful ng mga training. So yun yung binaon ko, yun ang dinala ko. Hindi ko naman kinalimutan eh. Dinala ko yung mga yun. Hanggang ngayon, dala-dala ko pa rin siya at pinapasa ko na sa inyo. Okay? So palagi niyong tatandaan kung ano yung identity mo ngayon. Okay, kung ano yung tingin mo sa sarili mo ngayon, hindi ka man aware. Subconsciously, kasi subconscious naman talaga yung, di ba, sa success reprogramming, subconscious naman talaga kumokontrol sa'yo eh. Hindi yung awareness mo, kaya yung gusto mo hindi nangyayari. Di ba? Ang nangyayari kung ano yung gusto ng subconscious mo. Which is yung subconscious mo, hindi mo siya directly control, pinoprogram siya. Para siyang another persona mo eh. Parang another personality mo siya na hindi mo control. Parang dalawang tao kasi sa loob ng isang katawan. Yung isang tao is yung ikaw. Ikaw yung conscious. Ikaw na nagsasalita. Ikaw na nakikinig ngayon. Ikaw na nanonood. Yung isa mong tao sa likuran mo is yung nandyan lang sa gilid, hindi umimik, hindi nagsasalita. Pero 24/7 gising. Subconscious. So yun ay pinag-usapan natin sa success reprogramming. Okay? Kaya napaka-importante nun. So yung identity mo, which is nasa subconscious mo yan yung nagki-create ng iyong habits, ang ginagawa mo ngayon, at yan ay consist ng iyong mga beliefs o mga paniniwala, mga pananaw sa buhay. So wala naman tayong preset na mga paniniwala or beliefs nung pinanganak tayo. Meaning walang laman, wala tayong laman nung pinanganak tayo. Sabi nga nila, dalawa lang naman daw yung kinakatakutan ng baby na hindi kailangan ituro sa kanila, which is yung, kung di ako nagkakamali, is yung pagkahulog at saka nalimutan ko yung isa. Pero pwede nyo na lang i-google. Kasi yun yung naalala ko sa training na napakinggan ko. Dalawa lang yung kinatatakutan ng baby. Yung isa naalala ko yung pagkalaglag. Pero ba sa inyo nakakaalam nun? Comment nyo dyan kung alam nyo kung anong sagot. Doon sa, yung dalawang kinatatakutan. Or isa lang. Basta yun. Yun yung preset. Meaning wala naman talagang laman eh. Walang naituro na walang religion, walang paniniwala, walang pananaw sa buhay, walang mga ganon ang baby. And as time goes by, habang lumalaki sila, no, yun yung time na binibigyan na sila ng mga preset, mga paniniwala, mga beliefs, mga pamahiin, religion, dahil sa magulang. Kasi magulang naman talaga yung una nagtuturo di ba? Unang guro ang mga magulang. Or environment, or guardian kung sakaling walang magulang. So wala tayong lahat ng ganyan. Lahat ng paniniwala, pananaw natin sa buhay, kasama yung tingin natin sa sarili, ay galing yan sa environment natin. Okay, galing yan sa environment, galing yan sa family, sa mga unang tao na nagturo sa atin. Okay. So, yung habits mo, kasi kung iisipin mo, kung sasabihin mo na ang tingin mo sa sarili mo ay ay successful, negosyante, ganyan, ang magpapatunay niyan ay una yung habits mo. Yun ang magpapatotoo kung ano yung totoo mong identity. Kasi yung awareness mo, yung conscious mind mo, di ba? Na yung conscious mind mo na ikaw yung may control, no? Pwede mong sabihin na ang tingin mo sa sarili mo ay successful, identity mo ay tingin mo sa sarili mo ay negosyante, pero yung galawan mo ba pang negosyante? Yung kung trumabaho ka ba pang negosyante? Yun ang unang-una nag-identify kung totoo ba talaga yung sinasabi mo na tingin mo sa sarili mo. And ikalawa, yung result. So sa simula, kung hindi ganun yung nangyayari, doon magsisimula yung reprogramming. Okay? Doon magsisimula yung pagbabago mo ng identity mo. Okay? Doon mo sisimulan yung pagbabago ng identity mo.